Hello mga loves! Welcome to my mini vlog! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. Hapon na nga pala to nang naisipan ko na magbabad sa tubig dahil nga napakainit ng panahon ngayon. Ilang araw na din kasi nagsasabi yung anak ko na mag-swimming daw siya. Dahil nga siguro nararamdaman niya din ang sobrang init ngayon. Mabuti na nga lang at hindi pa namin naitago yung swimming pool namin at sinampay nga lang namin to sa loob ng bodega. Mabilis naman tong hanginan dahil nga electric air pump naman ang gamit ko. Nagmamadali na nga umakyat yung anak ko at sobrang excited na siyang maligo. Inayos ko na nga lang yung sapin sa ilalim dahil nga may butas yung semento na pinagpatungan ko ng swimming pool. Matapos ko namang ayusin ay may narinig ako na sumisingaw na hangin sa may tinapala namin. Kaya kumuha ulit ako ng pantapal at nilagyan ko ulit ito para hindi na rin ito sumingaw ulit. At nang wala na nga akong naririnig na singaw ay kinuha ko na rin yung hose ng tubig para malinisan na rin ito. Pagkatapos ko nga malinisan ay itinagilid ko lang ito para mabilis matapon yung tubig na madudumi. Dahil kung doon ko pa yun padadaanin sa pinakang butat ay siguradong matatagalan pa kami. At kahit nga ako konti pa lang ang tubig, ayan at inilagay ko na din agad ang anak ko sa loob. Nadulas pa nga siya at tawang-tuwa pa siya sa sarili niya. Maya-maya rin ay nagbasa na rin ako para makapagbabad na rin ako. Sobrang init kasi talaga ng panahon ngayon kaya masarap talaga magbabad sa tubig. Kahit napakababaw pa nga ng tubig ay enjoy na ang anak ko. Mabuti na nga lang at napapakinabangan pa namin yung swimming pool namin kahit na punong-puno na to ng mga tagpi. Ilang taon na rin to sa amin at binaha na rin to pero eto buhay pa rin siya. Na-stuck din kasi ito at hindi rin agad nalinisan kaya nakikita nyo naman yung mga dumi-dumi sa gilid. Dumi yon na pumasok sa loob kaya hindi na malinisan. Kaya hinayaan na lang namin dahil hindi naman yun makakaapekto sa tubig na ilalagay namin sa loob. Sarap na sarap pa nga ang anak ko at ayaw na ayaw pa niya nga umahon. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na tama na at magbabanlaw na tayo, sinasabi niya lang na no. Medyo nilalamig na rin kasi at nagugutom ako ng mga oras na yan kaya gusto ko na rin umahon. Kaya pinilit ko talaga yung anak ko na umahon na dahil nga hindi rin siya pwedeng magtagal sa tubig kasi nga may sipon din siya. Nang madami na nga yung tubig ay pinatay ko muna yung gripo para hindi na to umapaw kasi sayang naman ang tubig. Bumalik din naman agad ako at pinipilit ko na talaga na umahon para makapagbanlaw na kami. Inuto ko na nga lang siya na pupunta kaming slide para nga pumayag. Mabuti na nga at medyo utu-uto rin tong anak ko kaya yan okay na napapayag ko na rin siya. At sinabi ko rin sa kanya na mamaya ulit maliligo kami pagdating ni daddy galing sa work. Pagkatapos nga namin magbanlaw ay nagluto nga ako ng noodles dahil nga nagutom ang mga person kakaswimming. Kahit nga mainit ang panahon yun pa rin ang naisipan kong kainin. Natapos na nga akong kumain pero ang isang bata dyan ay nakakarami na nga. Sobrang nagutom din siya kasi nga kukunti lang din yung kinain niya ng tanghalian. Nakailang sandok pa nga ako sa kanya niyan kasi nga nag-request ng more pa daw. After nga niyang kumain ay nilinisan ko na din agad siya dahil nga ang daming kalat ng noodles sa damit niya. Nahiga na nga lang muna kami para nga makapagpahinga muna kahit konti. Dahil nga pupunta pa kami sa bayan mamaya para bumili ng ulam para sa hapunan namin. After 30 minutes nga ay umalis na din kami dahil magagabi na rin. Mama! Mama! Let's go. Kinuha ko na nga lang muna yung e-bike at akala ko susunod na nga yung anak ko. Bumalik pa nga siya dahil nga nakita niya yung cellphone ko na iniwan ko dahil nga nagvi-video ako. At ngayon ko lang din talaga nakita yung ginawa niya nung bumalik siya. Sasakay na nga sana siya sa akin pero bumalik nga siya at nagpakit pa nga. Umupo pa nga siya dyan sa tabi saglit at pumunta na rin sa akin. Nang nakasakay na nga siya sa akin, ay nakatingin pa rin siya dun sa cellphone. Paulit-ulit niya pa ang sinasabi sa akin yung cellphone ko daw. Akala niya siguro iiwan ko to. At nang makuha ko na nga yung cellphone ay kinuha niya rin sa akin at gusto niya siya yung mag-video. Binigay ko na nga lang din to sa kanya at binuksan ko lang yung camera. At hinayaan ko na nga lang din siya sa harap ng camera kung anong gagawin niya habang nagdadrive ako ng e-bike. Let's go.
Nang makarating na nga kami sa bayan ay kinuha ko na nga rin sa kanya yung cellphone. Pumunta lang kami sa mga nagtitinda ng gulay at bumili nga ako ng pangpakbet. Bumili nga lang ako ng kalahating kilo at saka sinamahan ko na rin ng halagang 25 pesos na gata. Pagkatapos nun ay bumili na rin ako ng kalahating kilong isda para iprito para may pang-partner sa gulay. Pagkarating nga namin sa bahay ay nagsaing nga agad ako dahil isusunod ko na lang din muna yung prito. At pagkatapos ko na mahugasan ng bigas ay sinalang ko na rin ito. Saka ko naman sinunod ang paglinis ng isda. Nang malinisan ko na nga ito ay nagprito na rin ako agad-agad para nga makapagbaon din yung pinsan ko. At nang matapos ko nang lutuin yung prito ay niluto ko na rin yung gulay. At naglinis na rin sa lababo para naman ko konti na lang yung gagawin ko mamaya pagkatapos namin kumain. Matapos ko naman sa lababo ay nagwalis-walis muna ako dahil nga napakarami na namang nakakalat sa loob ng bahay namin. Nagwalis na rin ako sa loob ng kwarto namin dahil nga may nakikita na rin akong mga gumagapang na langgam. Pagkatapos ko namang walisan ay nagpunas na rin ako kasi ang lagkit na rin ang sahig. At hindi pa nga natatapos ang gawain ko ay nakakalat na naman ang laruan ng anak ko. At yan na lang muna po for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless.